Okay, Miss Anna is right there. Okay. Wala nilapasan. Okay, we're having a little bit of technical problem. Here's another microphone, Miss Anna. It's coming from your left. Thank you very much. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon po. Hello. Can you share na lang a little bit more for si Direk? A little bit more about yung ano ba tong story ng Life After You? Okay. Sige, konti lang. Konti lang. So, from the Spoiler. trailer, basically yung kwento nito is struggle ng dalawang babae na nabigyan sila ng responsibility, especially sa character ni Bella, which is Joey, na nabigyan siya ng responsibility na mag-alaga ng isang bata. Actually, more than that, yung hinihingi sa kanya. So, given that, paano niya yun gagawin? Given na nasa, kumbaga, hindi yun yung plano niya sa buhay, tapos biglang pumasok sa kanya, binigay sa kanya ng ganun. So, yun yung struggles niya. Thank you. Si Danny. Hi. Hi. You've had different projects na before, pero is this your medyo, hindi naman titular, pero like lead, biggest role pa? Hindi ko po pa to biggest role. Ay, masabog. So far. Which is, Hindi pa. hindi pa. Pero ano na lang, Danny, biggest so far. Pero kamusta naman on set? How was it like working with Miss Bella at saka si Miss Maricel? Well, masaya po sila kang magkasama. Madami ka natutunan. Opo. Nakakatawa po silang kasama. Nakakatawa. Okay, thank you, Danny. Si Miss ano na lang, si... Ano yun? Okay. Sorry. Okay, thank you, Danny. In character lang daw po talaga si Danny. Dala niya pa hanggang ngayon. Yes. Okay. Up next, that was Miss Anna. Do you have any other questions? I think that's it. Thank you very much. That was Miss Anna Cerez of ABS-CBN. Up next, we have Jojo Gabinete of PEP. Okay na. Magandang hapon. Ay, para kay Maricel, yung Sabi ko na nga ba yung sa kabinete, isa sa pinakamagandang pelikula na ginawa mo yung Sandarating ng Umaga sa Viva Films. Ay, oo. Kasing sakit ba din ng kwento ng Sandarating ng Umaga ang Life After You? Life After You. Kasing sakit yung kwento. Sa ibang angulo, oo. Mas masakit. Pero, di parang pareho yung kasi hindi naman, parang pareho, pero yung twist lang iba. Iba talaga. Tapos, kamusta yung working relationship mo with Bella? Ay, napakabongga. Kasi wala kaming ginawa kundi magdaldalan. At saka, iyakan yung mga eksena namin. Pero kaming dalawa, tawa kami ng tawa. Kasi nagkakamot. Ano ba nangyari sa mga to? Ano ba nangyari sa mga artista ko? Kasi nga masaya kami. And she's very intelligent. She's a good actress. And she's pretty. At may K siya. Meron siyang K. Sinasabi ko na yan, meron kang K, anak. Thank you. Para kay Bella. Bella, ano yung mga bagong natutunan mo mula kay Maricel, tsaka ano yung mga bagong discovery mo tungkol sa kanya? Ang dami. Actually, first time ko po makatrabaho si Miss Maricel ng ganitong Miss Maricel ni Inay ng ganitong capacity, yung talagang halos lahat ng eksena magkasama kami, no? Kasi nung una kami nagkatrabaho ni Inay, halos extra lang talaga ako nun eh. So,
I would watch her from afar. Iba yung nakakasalamuha mo talaga siya na si Inay sobrang lambing. Morning pa lang, magka-chika na kami, nasa dressing room ko na siya. Oo. Yes, ganyan. Meron na siyang, handa ka na ba sa chika? Tapos morning, as in morning hanggang ma-pack up. Minsan, pack up na yung isa sa amin, hindi pa kami uuwi. Naghihintayan kami. So, ayaw umuwi. Parang natutunan ko kay Inay lalo yung, siguro nabalik sa akin yung, kasi when I entered this project, I was feeling a bit, siguro sad or parang heavy. She made me remember why I love this job so much. She made me realize also na yun nga, it's not always parang, I guess, sunshine and rainbows in our profession. Kasi parang my whole life, I treated this job and this profession that way. And then yun nga, parang it got challenging for a bit. And then Inay made me realize why I came here in the beginning, why acting is so important to us and why we love it so much and why being a storyteller is so important, especially in times like this, like our country is going through such difficult times. Like it's so nice that we get to tell stories that give hope and like make people feel good. So she brought that back to me. So I'm very thankful. You did. Any reaction, Maricel? Sa sinabi ni Bella? At kinikilig ako. Hindi, kasi very nanay ako sa kanya. Very nanay niya ako. Naintindihan ko kagad kasi minsan, alam mo ang sinabi ng Daddy Dolphy ko nung araw, anak, huwag ka nang malungkot kasi they cannot put a good actress down. Sabi ng tatay ko. Yun naman ang sabi ko sa'yo ngayon. Kaya huwag ka nang malungkot, anak. Thank you. Ay, sorry. Bella, may phone-in question. Bakit ka raw malungkot? Siguro lang, stuff at work, like, mabigat lang yung... Tapos yun, naglilipat akong bahay. Parang nagsunod-sunod. Like, I was doing a lot of things. Yeah, yun lang naman. Nothing specific. But parang I was going through a tough time. And then, I also felt bad kasi and also health concerns. May mga health concerns ako nung umpisa ng project. Nahiyang-hiya ako kala direct kasi parang pabalik-balik ako ng ospital and then, I had to update them constantly. I had to choose projects and I didn't want to let this one go kasi ngayon ko lang makakatrabaho nga si Inay ng ganitong capacity. So I felt like it was important for me to stay here. And yun, parang mabigat yung feeling and I didn't want to enter a project feeling that way kasi parang disservice sa mga katrabaho ko. So I kept saying I was okay or I kept like coming to work. Pag tinatanong nila ako, kamusta ka today? Lagi, okay. But, syempre, sa loob, may iniinda ka, diba? But, parang si Inay, nag-gets niya kagad or nakita niya kagad na hindi ka okay. So, eto, may lagi siyang may advice per shooting day or, na kahit wala kang sinasabi, nag-gets niya kagad. So, nanay na nanay nga. Okay, thank you. Yes po. Thank you. Thank you. That was Jojo Gabinete of PEP. Up next, we have June Larin of Abante. Hi. Maria. Yeah. Oh, I'm here. Yeah. Ang bongga. No doubt, pag ikaw kasama sa pelikula, it's gonna be a blockbuster. Kikita talaga. Siyempre, kahit naman yung Meet Bahay, di ba? One of the biggest in 2025. Actually, tumanggap ka ng Box Office Hero Awards sa Speed, sa Eddies, di ba? Ang bongga. In your 55 years in showbiz, you started in 1975 71 rather. Ito bang life after you, masasabi mong kakaiba pa rin sa dami mong ginawa? Kasi ang dami mo ng mga family drama. Kanina sinabi ni Jojo yung Saan Darating ang Umaga, kung saan, syempre na-carried away kami, di ba? Nung later on na inaanon mo si JP De Guzman. Yung Pilipinas, ang ganda rin, Viva din yun, di ba? Ang dami mong mga family drama. But can you say na life after you is iba pa rin? Kasi pag pangit ang opening ko kasi, sasabihin ko kasi pag matanda ka na, ganun kasi dapat nasasabihin ko. Hindi, pag nagkakaroon tayo ng maraming, sweetheart,
Hindi, kahit sabi mo matanda ka, hindi ka pinagsasawahan. Ay, Blockbuster pa rin lagi yung mga movie mo. Siya ka ba? Sabi nga, Marisol Soriano is Marisol Soriano, di ba? Maraming salamat. Sabi mo kanina, kahit bumabagyo, nandito, di ba? Oo nga eh. Oo, alam mo bang, nag-LRT, MRT ako para dahil ayokong mawala dito sa Ay, press. salamat. Ako anak, may utang ako sa'yo. Hindi, Papakainin hindi, kita. siyempre, Kain pag tayo. Marisol Soriano talaga is, di ba, talagang iba eh. Oo, di ba? Oo. Alam mo, oo, madami ako nagawa na, pero syempre pag yung atake doon sa bagong proyekto, syempre iba. Iba naman ang twist, iba naman yung ano, tsaka iba yung mga kasama ko. Eh ngayon, wala akong yung asawa dito, na tapos na kasi. Tapos, pero pinakita yon, may pinapakita si Direk na ganun. Parang flashback. Tapos, nag-concentrate ako mabuti sa kanilang dalawa. Yung talagang, nanay ka ngayon, di ba? Wala kang asawa, o ano gagawin mo na? Alam nga, tumanga ka lang, di ba? Hindi, mag-aalaga ka ng apo, mag-aalaga ka ng parang anak. Oh, di ba? Anak mo na, di ba? Ganun. Ang ganda nito, in fairness. Sa trailer pa lang, di ba? Iba Grabe. naman siya, iba. Nakakalungkot siya, pero parang gustong-gusto mong panoorin because yung acting niya naman grabe. Diba? Trailer Ang pa lang. galing ni Bella. Oo, trailer pa. Actually, pati yung bata. Bata, Oo, magaling siya. Oo. Nanginayang nga si Jojo Gabinete kanina kasi sabi niya nakatalikod siya sa poster. Maganda. Pero yun nga. Pero yun nga, ang ganda, talagang gusto mong panoorin talaga siya. Maria, Nay, okay, ikaw ba, meron kang sa sarili mo yung nasasabi mo na life after you, may taong nawala sa'yo na gusto mong bumawi, you're doing everything dun sa mga taong mahal din ng taong yun. Sa mami ko. Okay, Mami Linda. Yung life ko after my mom, kasi siya yung aking rock. Yeah. 17 Nawala years na din siya, na. oo. Yun. Kung alam mo na, nakikipaglaban talaga ako, nakikipagbuno ang kalooban ko dahil ang hirap. Kasi hindi mo naman pwedeng kalimutan dahil hindi mo na makakalimutan yun. Yeah. Tsaka, you just have to get used to it siguro. May times na hindi ko patanggap. Hanggang ngayon, 17 years na. Yes. Nakita ko nga nung Oo, nandun tayo sa, Diba nandun tayo? Oo, sa anniversary. yun. The way you miss Mami Linda, di ba? Sabi ko, gusto ko sana dito pa yung mami ko. Oo, ang hirap na pag... Si Bella, ikaw, may ganun din. Oh. Siguro my dad naman. Kasi parents talaga. Feeling ko my dad. Kasi he's very supportive with my work. Pag may bago akong pelikula, kahit hindi niya naman naiintindihan, usually isasend ko na yung trailer sa kanya, or pag may eksena akong gusto, pag dubbing, mag-video na ako, sasend ko sa daddy ko. Magko-comment na siya kahit hindi niya naiintindihan yung dialogue. So, Nagtatanong siya minsan kung anong yung tinatanong sinasabi. niya what's happening in the scene. Or minsan, he doesn't even ask. He'll say, I really love this. I felt this, ganyan-ganyan. So parang, I miss him in moments like this. Kasi ito, starting a new project or like you finished a project. Kasi like I always say, diba, in my press cons, wala naman akong pamilya. Like wala akong anak, wala akong asawa. So my movies, my TV shows, those are my children. This will be my legacy one day. So I always share it with my family, especially my dad nga. And my dad loved watching movies. I got that from him, and also yung lolo ko din. So parang sa kanya ko pinapadala pag meron ako mga eksena na proud ako or gusto ko. Pero ano naman, no, ganun, di ba? Kahit naman tayo minsan yung when we watch yung mga international movies na iba-ibang salita, di ba? Yung emotion pala, yung acting, Yeah. hindi mo kailangan maintindihan. Boses pa Minsan, lang. hindi mo na kailangan basahin yung subtitle, Yeah, di ba? timbre pa lang ng boses or galaw pa lang ng mukha, naiintindihan na natin yung gustong sabihin ng artista. So, siguro dahil isa sa mga taong pinakakilala ko talaga, yung daddy ko, nagigets niya kagad yung nangyayari. So, yun. Yeah. Inay, balik ko lang sa'yo. Kasi you started as a child star. Your first movie was in 1971, My Heart Belongs to Daddy, di ba? Belongs to Daddy. Oo. Yan. Others ng Pagkita Oo. Pictures. Ah, Naabutan ko pa si Dr. Perez. Di ba? bongga. Oo. Lumang-luma ang dating ko ngayon. Hindi naman, kahit 55 years in showbiz. Iba pa rin talaga, di ba? Pero yun nga, you started as a child star. Yung
nakikita mo kay Danny ngayon, nakita mo yung sarili mo sa kanya during the shooting, nung nag-shooting kayo. May mga parang nagpa-flashback ka, lalo na Meron, syempre you oo. started with John and Marsa also na super bata pa. 1973 I think, no, nung John and Marsa. Parang di nung 1970 sabi. Anak ko, gaanganan mo yung 1970 Hayaan mo sabi. na. Ayun, sige. Oo. O, Pero sige, alam mo parang bang yun ano? lang, diba? Ito, alam mo ba, early 80s, inabangan kita sa Lord and Jeanette Cinema dahil sa theater tour mo ng Oh My Mama. Oo. Talaginting pa lang ako noon. Grabe, ang galing-galing. Oo, Oh, di ba? ano, Oh, pero, yun nga, Siya nakita ko sa kanya si Little Mary. Pero, mas mabait siya sa akin. talaga. Mabait. So, maldita ka Tahimik nung- lang siya. Ay, ako kasi, Maldita ka hindi, nung bata. hindi naman maldita, Ano, parang titat lang. Oo. Talaga, ay kasi po, rito, ang daming yung tanong, sagot agad, yung parang, okay ba yung bata? Wala ba lang? Ano ba to? Parang ano, baka nasa kulang tong bata na to. Ano? Pero, ang galing niya, no? Oh, kasi, trailer pa lang, nadala na kami. Yeah. When you saw her na umaarte, naisip mo rin ba, pwedeng maging Maricel Soriano din to? Lahat naman Award-winning. pwede maging. Actually nga, ang gusto ko, yung kagaya ni Denise, di ba? Lalaki siya, hindi siya yung, ala Maricel Soriano. Gusto ko, ala Denise, di ba? Ikaw ang ibenta natin, anak. Huwag ako, luma na ako. Ikaw ang bago. Oo nga. Pero yun nga, Nay, kahit sinasabi mo na, huwag mo na ano ng 70s, ganyan. Kahit 55 years ka in showbiz, hindi ka naluluma. In fairness. Tapos yung respeto, yung Maricel Soriano is Maricel Soriano. Yung, di ba, ang tingin ng lahat pag natutulala, natitigilan, tapos yung kakaiba yung respeto, di ba? Up to now, grabe. Oo. With that, congratulations kasi in your 55 years, kahit ano pang sabihin, Maricel Soriano is Maricel Soriano. Number one pa rin. Luma. And thank you. Thank you, Jo. Thank you. Love very you. much. I love you. Thank you. Thank you. That was June Lalin of Abante. Up next. Nabanggit po kay Miss Maricel, nabanggit nga po ni Kuya June na hindi po kayo naluluma, relevant pa rin. And na-observe namin, nag-reinvent kayo, like podcast host pa kayo. Pagdating po sa acting, uso po kasi sa generation na may kanya-kanyang acting method, acting style, technique. Kayo po, ano po ba yung Maricel Soriano acting technique? Ako hindi ko alam, parang baliw na ako minsan, di ba? Kaya hindi ko, sino nga ba ako dito, dire? May ganun pa na nangyayari. Kasi, ano na nga ba yung dialogue natin? Kalimutan ko minsan. Walang ganun naman. Pero, hindi ko, kasi sabi ko kay Bella, anak, alam mo, isa lang naman panlaban natin dito yung puso natin. Kung anong nararamdaman ng puso mo, lalabas sa mukha mo. Di ba? Kaya, wala namang sikreto. And nabanggit po ni Bella kanina yung natutunan niya sa inyo. Kayo po, ano natutunan niyo kay na Bella or sa ibang mga nakakita? Na ano, sana kasing payat kami. Diba? Kasi, hindi, ngayon pumayat ako ng konti, pero iba yung gano'n, no, naka-corset, diba? Tapos umaga niya nag-glide, dapat naglalakad. Sabi ko, pero ako kay Bella, ang natutunan ko sa kanya, hindi kasi madamot yung bata. She's not, yung, hindi niya pinagkakait yung eksena na, let's say, kung sa rehearsal, ganito, tapos pag action, hindi ba na? Hindi, walang, honest siya, honest siya. Tsaka mapagbigay din yung bata. Hindi siya yung kinaangkin niya lahat. Hindi gano'n. Thank you. Thank you very much. That was Miss Kate Adahar of Random Republica. Up next, for our next question, we have Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello po. Hi po. First question is for Direk Marla. Hi Direk. Hello po. Hello po. Nung binubuo po yung movie, in mind yun na si Bella and si Maricel ang gaganap. And ano po ang naging inspiration sa pagbuo ng pelikula? Nung binubuo yung story, si Inay, siya. Siya na Kasama yun. talaga si Inay. Oo. Kumbaga, doon binuo. Kasi
Yun. Tapos yung sa lead, yung sa role ni Bella, kasi kailangan ko ng tulong sa Viva. Kasi since it's a Viva project, tapos yun po, help kung paano po ang cast, kasi nga medyo yun nga po si Inay yung magiging kaparehas. Tapos si Miss Tita June, siya po yung nagbigay kay Bella. Kasi at that time hindi ko alam na Viva, pwede ka pa sa Viva. Parang alam ko Star Magic na siya. So parang nagulat ako. So nung sinabi, ay game. wala nang tanong-tanong. Push. Buti pala pwede pa siya sa Viva. Okay. Yun. Salamat po. Yes. Next question is for Bella. Nabanggit mo kanina, first time makatrabaho ang Diamond Star si Yes. Maricel. Any particular scene na masasabi mong proud ako na naging eksena namin at naka-eksena po si Miss Maria? I think given na yung drama scenes, syempre lahat naman tayo meron na tayo napanood na project ni Inay Yes. na talagang we were so affected or we felt her emotions. Pero yung comic timing ni Inay, grabe. May mga eksena dito na pag-cut na, hindi, yung cut na sa script, hanggang dito lang yung dialogue. Tutuloy siya ng tutuloy, mag-a-adlib siya ng tuloy-tuloy na minsan nandun lalabas yung magic ng eksena. Meron kami eksena dito na pumunta kami ng albularyo. Tawang-tawa ko sa mga adlib niya na for the first time in so long, I broke character. I couldn't anymore. I just started laughing. Yung character ko dito masungit, hindi dapat ako natatawa sa kanya. Like, lagi akong buset sa character niya. Hindi ko na napigilan, nagtakip na ako ng mukha kasi tawang-tawa na ako sa mga pinagagagawa niya. Ang dami niyang sinasabi na wala sa script na it adds so much color to the story. And I feel like that's the magic of working with, our legends. Like, yun nga, the Diamond Star, diba? They bring so much more to the story. The story is already so beautiful on its own. The script, honestly, yung first version na napanood ko, nabasa ko yung first draft, yun na yung nadala namin sa script. Walang revision. It was that good. It was so tight. It was so clean. Wala kang question pag binasa mo yung script. And it's so rare to get a script like that. So I'm very lucky. Thank you, Direk Marla. Pero yung mga dinagdag ni Inay dito na nakita ko sa dubbing na hindi in-edit out, I'm so happy na hindi na-edit out kasi that's what will, add flavor and will add magic to the story. Okay, thank you. Thank you. Last question po for Miss Maricel. Balagong ako dito ha. Opo. Siyempre po kayong finale. Opo. Miss Maricel, napaka-active po sa paggawa ng iba't ibang projects, particularly movies. Is this also your way of helping the movie industry na maraming nagsasabing matamlay ngayon? Oo nga nalulungkot nga ako doon sa parte na yun. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa kasi alam mo, ang buhay natin parang gulong, di ba? Sa baba talaga tayo. Pero wala namang way na pupuntahan na kundi sa taas eh. At pag nasa taas ka, mag-iingat para hindi bumaba ulit. Yung ganon. Pero dapat tanggap natin yung reality ng buhay na ganon talaga. May panahon, diba? Thank you very much for your questions. That was Jeff Fernando of Daily Tribune. Up next, Noon, kay Direk muna. Direk, we're so glad to meet you personally. First time ka namin nakita. Well, ako, for one. Siyempre, ang unang-un mong masasabing napakagandang proyekto, yung Dollhouse na number 1 talaga sa Netflix. Yung trailer, tulad nga ng sinabi kanina ni June Lalin, talagang napakaganda ng trailer. Napaka-moving. Who wrote the script, by the way? Ako rin po. Kayo rin. Actually, sabi ko nga dito kay parang Eugene Asis, sabi ko, I think isa ka talaga sa masasabi nating gem in this industry in the future. Sana mabigyan ka pa ng proyekto ng mga iba pang mga nakikita namin lang talaga, break lang talaga. Na now, nabigyan ka ng break ng Viva. So hopefully sana magtuloy-tuloy to pati mga ibang major companies. So ngayon pa lang, congrats Direk. Okay. Crossover naman ako kay Maria at saka sa kay Bella. Bella, are you glad? Hi! Sana of course, Maria. Bella,
matagal ka rin nawala, di ba? Matagal ka rin nawala. Merely because you were living abroad, pabalik-balik ka lang once in a while. Pero this time na you opted to stay for good. So, are we expecting na talagang tuloy-tuloy na uli, na wala nang sagabal na yung paggawa mo? Kasi sayang Isabela Padilla, kasi isa kang napakahusay na actress. Thank you po. Yes, I think for now, I can't say for good kasi I don't know, where life will bring me again. I'm happy, that I was asked to come back and that I was given opportunities again, and like I'm always entrusted with good projects po. So for now, while I'm needed here, then I'm here po muna, and I'm excited pag may mga ganitong projects na kakaiba. Di ko alam kung it's evident, pero this whole year, lahat ng ginagawa ko po is hindi yung usual na linalabas ko. I mean, save for Special Memory, pero last year pa kasi namin na-shoot yung Special Memory. But this year, wala akong tinatanggap na love story. I've been very, very mindful to give the audience something fresh and something new. Even the teleserye I did was different, and then this is very different. I tried doing a play last weekend. So parang I'm testing waters right now. I'm trying to see where life is gonna take me after you. Charot. Life after you. And then, so Megway, please watch Life After You. Pero yun po, Tita, parang for now, since yun nga, ang gaganda po ng mga binibigay sa akin na projects dito, I would love to take advantage of that and, like really spend my time here first while I can. Yan po. Paano yung pagsusulat at saka yung pagiging director mo? May mga projects po ako na nakabangko. Hindi po ako makafocus ngayon na mag-pitch or actually may isa po akong utang na project kay Tita June na script na hinihintay niya. Actually, deadline ko na mga 2 weeks ago. So, sana hindi po mapanood ni Tita June to. I love you, Tita June. But yeah, my next project is supposed to be something I wrote. Very different from, again, everything I've done. Hindi na naman siya love story. So, kung matapos ko po yung script itong mga linggong to, ayan. Si Inay, gusto ko makatrabaho na behind the camera naman po ako. So, I would love to, or kahit writer, like something na, I would love to watch her work from behind the lens. Kasi iba yung energy ng magka-eksena kayo, tapos iba rin pag pinapanood nyo lang, diba? I would love to just be a fan and, watch her from behind the camera. Yeah. Wow. Maria. Kanina in-emphasize kasi ni June yung 55 years in the movie industry. Okay? Ako naman, medyo subtle na may tatanong ko sa'yo. Na-excite ka pa ba sa bawat proyektong ginagawa mo, considering na you've done everything already? Lahat ng genre na nagawa mo na. So ano pa bang kulang? Saan ka pa ba na-challenge? Challenge ako dahil hindi malakas ang mga pelikula, di ba? Hindi rin tayo pwede magsalita na TV, ganon din. Parang gulo-gulo na, di ba? Sobrang gulo na. Na-excite ako kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Kaya, excited ako palagi. Saka excited ako sa chika, kung anong chika na naman. Sa meron sa set, yung mga ganon. Ha? Talaga? Yun ang latest ngayon? Ganon. Thank you, Maria. And lastly, kay Danny. Danny, is this your first movie? Hindi po. Pag ilang pelikula mo na to? Dalawa pa. Pangalawa pa lang. Okay. Ilang taon ka na, Danny? 8 years old pa. Aware ka ba kung gaano kasikat si Maricel Soriano at saka si Bella Padilla? Opo. Ano ang, nakaramdam ka ba ng parang takot o excitement na makatrabaho silang dalawa? May excitement po, wala pong takot. Wow! Ayan! Anyway, at least nagsalita ka na. Thank you so much. And of course, ngayon pa lang, good luck to everyone. Napakaganda ng trailer. Thank you. Thank you very much. That was Miss Aster Moy of TikTok, People's Journal, and PM. Up next, we have Nikki Wang of Manila Standard. Congratulations po sa entire cast and of course direct for this very wonderful film. First of all, gusto pong malaman, since direct ikaw ay naman nagsulat ng pelikula, meron po bang inspiration itong story na to?
is it based in real life or someone you know or someone you experienced before? Hello. Kung specific reference, hindi naman. Fragment siguro oo. Kasi pag sinusulat mo isang bagay, kahit di ka aware, minsan lumalabas yung mga experiences mo before na nalalagay mo eh. Minsan nga nagugulat ka na lang na, ay, ano pala to? Nangyari pala to? Parang ganun. Or may kakilala pala akong ganito. So parang hindi siya intentional, pero habang binubuo mo siya, lumalabas eh, yung personal experience mo. Pero yung pinakaano talaga, yung inspiration, gusto ko talaga gumawa ng kwento tungkol sa friendship eh. Friendship ng mga babae na magkaibang generation. Yun talaga dun yung bunga, dun nag-start. Tapos dun ko tinry i-evolve yung story kung paano sila mag-interact, paano ko ilalabas yun? Na friendship story siya ng dalawang babae na magkaibang generation. Tapos nadagdagan pa kasi may generation pa ni Danny. So parang naging 3 na. So parang ganun. Yun talaga siya. But without giving away too much, since it's a story of parang friendship of women of different generation, ano yung gusto mong matutunan ng audience sa friendship na yon? Gusto ko, sige, sana makuha yung idea na pag ang mga babae, pag nagsama-sama yan, meron niyang nagagawang kakaiba, extraordinary. So kung ano man yon, depende na lang sa ano yung friendship na nabuo nila or ano yung bonding na nabuo nila. Parang ganun. Ganun yung idea. Alright, Mga babae. Thank you, Direk. And my next questions naman po ay para kay Miss Bella and Miss Maria. Based on the trailer, parang very defined yung characters nyo eh. So, in real life, sino kaya yung makaka-resonate doon sa mga characters na pinoportray nyo? Let's start with Bella, please. Alam mo, so pinadala yung trailer sa akin kagabi ng 2 a.m. So I saw this at 2 a.m. And I said, wow, lahat ng tao na makakanood nito will be able to understand our film. And you know, sa totoo lang, ang hirap magbenta ng pelikula to say like, ang ganda-ganda ng movie namin, you know, kailangan yung panoorin to. Kasi may mga movie na lumalabas katulad ng Odyssey, ng Spider-Man. But also we have to remember, ang budget ng Odyssey was at $200 million. Our budget was less than 15 million pesos. That's $300,000, right? So we make do with what we have. So most of the time, I see kasi the comments of people na parang, ito lang ba kaya natin gawin? Like, paano tayo lalaban abroad? Unfortunately, until people come back to cinemas and pay for tickets, the producers won't put out more money to make bigger films, right? Like, that's the message we keep saying pag press cons. And I feel like this is an industry that's slowly suffering because now we're not paying attention to this problem. The reason we're making movies that are resonant, that Filipinos will understand and that Filipinos can feel and relate to, is because we want you to sit in cinemas and understand also what we're going through. Like, we give you stories that hopefully maramdaman nyo or kumirot sa puso nyo, tumawa kayo pag tumatawa kami. Kasi yun din naman yung pinagdadaanan nating lahat. So ako, tuwan-tuwa ako nung napanood ko yung trailer kagabi. Everybody will relate. Lahat ng Pilipino binibigyan ng problema pag sa pamilya. You know, like we all carry the burdens that our family passes on. And sometimes we see it as burdens, sometimes we see it as blessings. OFWs, diba? Realities of OFWs yan eh. Iniiwan nila yung anak nila sa mga kamag-anak nila. Hindi nila alam ano nangyayari. Sinasakripisyo, mga lola who have to look after children that, you know, akala nila graduate na sila sa pag-aalaga, pero ito, second, third generation, they have to take care of. It's the reality of our lives here in the Philippines. We take care of everybody. We're so good at taking care of our families. So I think when Direk Marla wrote this, she had a clear vision in mind. It is about friendship. It's about women achieving things when they put their mind to it. But also, it's such a clear mirror of what our society is like. So lahat ng tao maiintindihan tong pelikulang to. Not just specific characters. Everybody will understand the love that is shared within families. So yun. Thank you. Thank you, Miss Maria.
Sino po ang makaka-relate dito sa character nyo? Yung mga tao na normal yung buhay ba? Hindi mayaman, hindi na naman mahirap. Pero yung mga mahirap, makaka-relate talaga din sila din dito. Ano pa ba? Yun, kumbaga yung, ayan, parang kami, 3 generation, parang ganon. So, kahit na ganito yung edad o yung mas bata ng konti at mas bata, abot ito. Abot. Thank you po. Maraming Salamat. salamat. At last question na siguro kay Danny. Hello, Danny. Hi pa. You're so young, 8 years old. Marami sa mga naging season tsaka veteran na mga artista ngayon, nagsimula din sa pagiging child actor or child actress. Ikaw ba, ano bang pangarap mo bilang artista? What's your big dream? Maging famous po na artista. Tulad Nino. Kagaya ni... Ate Bella. Meron ka ba bang favorite na artista? Si Ate Bella po. Favorite artist. Sige, maraming salamat and good luck sa'yo. Thank you very much. That was Nikki Wang of Manila Standard. For our next batch, please do stand by. Alan Sancono. Kanina medyo mataray yung role mo dito, di ba? Yes. So, I don't know if you're going to answer this or not, pero may aabang bang sampal si Miss Maricel Soriano dito sa iyo? Wala po. Yun ang kinaganda ng pelikulang to, I think. Walang kontrabida, sa totoong buhay naman siguro. Sa bahay namin, walang ganun, walang nananampal. Sa totoong buhay ko rin, never pa naman ako nasampal ng, normal situation, di ba? Parang never naman ako napunta sa ganong sitwasyon. Pero di ba kasi sa pelikula at sa teleserye, laging nangyayari sampalan, tapos iiyak ng grabe. Itong pelikulang to is very real. It's so grounded in reality. Pero yung level ng emosyon, kapantay ng mga eksenang napapanood natin na yun nga, nagsasampala, galit na galit. So, yung beauty ng movie for me is yun nga, hindi kailangan ng masyadong madaming ginagawa. Hindi siya campy, hindi siya walang clear antagonist, protagonist. Lahat sila, ang kalaban naming lahat dito is yung sitwasyon namin sa buhay, hindi tao. So, may mga ibang artista pa kaming kasama dito. Like yung anak ni Miss Marcel, si Marlo, ang ganda-ganda rin ang eksena niya. Hindi rin kontrabida si Marlo dito. Masama lang din yung naging sitwasyon ng buhay niya. So, which is, di ba, nangyayari talaga sa totoong tao. So, yun, for me, yun na yung mga pinakamalalang mapapanood natin. Walang sampalan. Pero Bella, kung sakali bang magkakaroon ng ganun, willing ka na masampal? Kung si Miss Maricel ang sasampal sa akin, why not? Kung sino-sino nga nananakit sa akin sa TV, tinatanggap ko sa pelikula, tinatanggap ko. Tatanggap ba ako kay Inay? Oh my gosh. Lahat nga na pagdaanan ko na sa TV at sa pelikula, Diyos ko, pinaulan na ako na, as in yung last movie ko may eksena kami puro ulan. Linagnat ako ng 1 buwan, Inay, na yung antibiotics tinawanan na ako. Sabi, antibiotics lang ako, hindi ako Diyos. Parang sabi niya, tigilan mo ako, Bella. Nakailang round ako ng antibiotics, hindi na ako gumagaling. Kung ano-ano ng pagdaanan ko, ito pa ba? Siyempre tatanggapin ko kasi alam kong gaganda yung eksena. Kung si Miss Maricel ang ka-eksena ko, why not? So of course, yes. Thank you, Bella. Kay Miss Maricel naman po, ma'am, tanong ko lang po, Inay, kung kasi parang napaka-challenging ng mga roles na ginagawa niyo po. Alam po naman namin na hindi kayo gagawa or tatanggap ng pelikula pag hindi challenging at kakaiba. Pero kayo po ba, nagja-challenge pa po ba kayo sa mga ganitong klaseng role? Or parang meron pa ba kayong role na hindi nagagawa? Saan mas nagja-challenge, sa comedy or sa mga ganitong drama? Nakaka-challenge naman lahat yung ginagawa. Kasi tatrabahuin mo yun eh. Hindi naman yun porket ang simple lang nung dating ng storya. Para, wala na, ginawa na, okay. Kaya mo bang gawin yun? Parang gusto ko sabihin, bakla, kaya mo gawin yun? Hindi mo kaya gawin yung ganun kasimple lang. Hindi yung ang taas-taas. Yung para yung normal na timpla,
natin yung topic. Normal lang, as in wala, hindi ka umaarte pa. Normal ka lang. Ganon. Mas mahirap actually yun. Na-challenge po. Sabi nga nila, mahirap magpakatotoo. Mas mahirap yun. Pero saan kayo inay na-challenge? Sa magpatawa or maging dramatic? Scene po? Ha? Oo nga, ba't ganun? Kaya, Nakakatawa po talaga siya kahit sa set, lahat tumatawa. Parang dapat magbayad na kami ticket. Parang stand-up comedy every shooting. every shooting, ako, masaya ako dito sa ginawa kong pelikula to. Masaya din ako doon sa ginawa kong nauna dito. Yung kasama ko yung mga anak ko, sila Papa P, si Belle, tapos si JK, tsaka si Joshua. Ayan. Ngayon lang ako nakapagkaibigan sa mga bagets. Actually, yun ang totoo. Ngayon lang ako nakapag-date na ang kasama ko sila na nakaganon lahat sa'yo. O maano gan, tumigil kayo, mag-relax tayo, pwede? Kasi lahat sila Mama, kasi iba-iba. Alam mo, litong-lito ako sa inyo. Litong-lito talaga ako kasi lingon ako ng lingon. Ang dami nilang, tapos bigla ka na lang kakargahin, walang pasabi. Lumulutang ka na lang kasi ginagawa ka na. Ano ba yun? Pero ang saya-saya ko doon. Pero hindi nagpatalbog ang Bella at ang direct. Di ba? Happy-happy rin kami sa set namin. Lagi ko yun, kung pwede yun ang requirement. Dapat, enjoy lang natin itong buhay natin. At the same time, gusto natin yung ginagawa natin. Di ba? Gusto natin to. Kaya enjoy natin to. Thank you, Inay. Congratulations sir. Ituloy ko na yung kanta. And then, yes, as a ang mother. unang sinabi ni Sa Inay sa akin career, is, tsaka sa... sige, love unahin ko na yung love life para Okay. tapos na. Sige, tuloy mo Unang na. sinabi ni Inay sa akin is, wag kang iiyak over a guy. Pag umiyak ka na, leave. Sabi ko, ay, ang ganda po nun. Alis ka na. So, yun, natutunan ko yun. Nagawa mo naman. Wala pa naman pong, hindi pa naman po ako umiiyak. So far, masaya pa naman yung buhay ko. Hindi ko pa naman na-apply. Okay. Sa career, madami. Every shooting, iba-iba. Tapos ang ganda kasi, ginagawa ni Inay. Parang, alam niyo, hindi ko maintindihan, sa dami na na-achieve ni Inay, she really downplays her status in her industry. She always, parang kailangan niya idaan sa, eto sinabi sa akin dati ng Tatay Dolphy niya, or eto sinabi sa akin ni, anong tawag niyo nga po ulit kay Miss Nora Honor? At Mama Guy. So, she always gives me information that was passed down to her also. Parang, minsan gusto ko sabihin, Inay, kayo mismo, ang dami nyo nang nasasabi sa akin na kahit kayo pa lang, sobrang importante na sa akin ng mga sinasabi nyo, hindi ko makakalimutan. Parang, feeling ko, iniisip ni Inay na hindi tayo makikinig or hindi ako makikinig pag sa kanya nang galing. But actually, her advice is always very important to me. So, ang dami, all aspects, in front of the camera, behind the camera, who to trust, what to do, what to say, things like that. It's little things and big things. Kung gagawa ka ng kwento, ikaw magsusulat, anong gusto mong role ni? Meron na ako naisip para sa kanya. Okay, Suspense thriller. Yeah. Bihira siyang gumawa niyo. Yeah, may gusto po akong gawin para sa kanya. May title na nga po The Tenant. Yeah, pero hindi ko pa nasusulat. Sequence 1 pa lang yun naisip ko. Unang eksena pa lang yun na-imagine ko. Hindi, alam ko na po yung kwento. Alam ko na yung tatakbuhin. Pero may utang pa kasi ako kay Tita June na isang script. So, unahin ko muna si Tita June. Yun po. Sana tanggapin Inay pag buo na siya. Okay, thank you, Bella. Thank you. Long time, Oo. Such a long time. Hindi, Maricel, anong may kinukonsider ka bang factors kung bago ka tumanggap ng bagong pelikula, dahil alam naman namin na bihira kang gumawa. Anong iniisip bago mo tanggapin na isang project, anong gusto mong nandoon para tanggapin mo? Kailangan kasi maramdaman ko muna yung script, di ba? Kasi minsan kinikwento pa lang sa akin, alam mo maganda yan. Asan ang script niyan? Ganun agad, di ba? Maganda yan. Gusto ko yan. Minsan nagugulat sila na, talaga, nagustuhan mo? Yung gano'n. Oo. Dahil doon sa script. Yung story, kailangan tamaan muna ako eh.
Pag hindi na Nakaswak ka na dapat parang, doon. o tsaka na tayo ulit magkita, ha? Next year na. Next year. Gaano karami naman mga nag-o-offers pa sa'yo? Maricel, na Sa akin. para maging bida ka sa pelikula nila. Paano mo tinatanggihan naman yung pelikulang ayaw mong gawin? Gusto kang kunin pero ayaw mong gawin. Tumatanggi ka ba? Oo. Mm. Bakit nun hindi? Tao rin ako. Pwede rin ako. Bakla hindi. Bakla no. Pero Diba? pag yes! Appear. O, yun. Pwede. Kailan ka naman namin makikita sa isang comedy na Naku, yan magaling-galing nga din naman? parang bingi na yata lahat yung nanawagan na kami dalawa ni Buboy sa istasyon na ganito at kung ano-anong istasyon yan. Di ba? Kasi gusto ni Buboy ulit yung yung bida si Mr. Bida si Mrs. Yung kaya ni Mr. Para nagagawa ng lalaki, kaya rin ang gawin ng Mrs. Di ba? Yung parang very now, yung gano'n. Sa pelikula? Comedy sa pelikula? Well, sa pelikula gusto rin niya nga eh. Sa ba talaga gusto mo? Well, decision ka nga. Sabi ko. Buboy Cesar Montano. Yun. So ano gusto mo lang i-advise meron ka advice kanina kay Bella, di ba? Kanina? Kanina. Meron ka na bago simula. Hindi, gusto ko lang, parang ang gusto ko ay advice kay Bella. Okay siya eh. Ano bang sasabihin ko sa batang to? Magaling siya. At saka alam mo nag-grow pa siya eh. Hindi siya natatapos sa isang ganito lang. Eh gano'n. Malalim ang batang to. Kaya natangka, di na pausap. Sa mga intriga sa kanya sa showbiz, yung mga nangiintriga sa kanya, pilit siyang binabagsak. Hindi. Alam mo, ang dinaanan ko lahat yan. Yes, alam Diba? namin. Wala akong pake. Kung anong gusto nyo sabihin nyo, wala akong pake. Diba? Yun lang. Ganun din para sa anak ko. Maging masaya tayo at wala tayong sasagasaang mga tao. Wala tayong sasaktan na damdamin. Normal ka lang. Diba? Normal lang. Easy ka lang. Okay lang. Okay lang lahat to. Kaya natin to. Okay, thank you. Congratulations. Magandang trailer. Thank you. That was Hello po. Good afternoon po. My question is for Bella and Miss Maricel. It's very evident po na naging super close po kayo sa paggawa ng pelikulang ito. No? What are the things that you admire towards each other as an actress and as an individual person po? Ako, ay nagustuhan ko kay Bella, raw. Hindi, yun yung gusto ko talagang kasama sana, palagi na makasama. Yung ganitong klaseng artista na hindi inaral eh. Yung mo, direct ni Bella, sinasabi ko, parang sincere na sincere yung raw. Kumbaga, ngayon lang natin lalaman. Parang gano'n. Pareho tayo. Kung kailangan niyang magugulat siya. Kung kailangan niyang maiiyak siya. Kung ano yung dating sa kanya ba, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tao-tao. Thank you. Ako as an actor, si Inay, meron siyang on-off button. Pwedeng tumatawa kami ngayon, pero biglang sisigaw si Direk Marlon na, okay, action! Biglang pagtingin mo, umiiyak siya. Saan ang galing? Wala pang dialogue, umiiyak siya. Ang bilis. Oo. Actually, Inay, minsan kasi, yun, kwento kami ng kwento sa set, di namin naririnig na nagsasabi na sila ng sound, lights, action, chika kami ng chika. So, ending, nagugulat ako, action na, pero ready na si Inay. Walang katakot-takot. Parang ready siya sumabak sa kahit anong eksena. And also, I think baka this comes with experience. Yun nga, she's so willing to give scenes. Yung kaya niyang ibigay itong eksenang to, yung, sige, itong eksenang to sa'yo to. Parang, I'll let you shine. Parang, she'll support in a way na ikaw yung magmumukhang mas aangat sa eksenang to, which for me is so refreshing kasi nga not a lot of people will help you shine. I mean, I've been doing it for so many people for so long, but you don't get it back.
So, for me to get it back in this film, nagulat ako na, ganun pala yung pakiramdam pag supportado ka sa eksena. I mean, no, sorry, don't get me wrong. I've worked with like JC Santos also, you know, he's so helpful in all my scenes. But for a woman, like an actress to support another actress, I feel that that's so rare. Kasi kahit sabihin natin na we're from different generations, more often than not, most people, especially in showbiz, they see each other, everybody sees each other as competition, or, you know, everybody sees each other as, at the end of the day, yun nga, parang competition, I guess. Pero si Inay, wala siyang ganun. She really gives you the scene if you deserve the scene. So, I love that. Yeah, so giving. As a person, sobrang bango niya. Yeah. Ang dami niyang pabango, ang dami niyang baby cologne, ang dami niyang powder, lahat ng any toiletry that you can think of, meron siya sa tent niya. So, I love it. At lampin, oo. First day, may palampin kami kagad, binigyan kami kasi mainit. So, she's very caring, very motherly talaga. At ang brand ng lampin, Mother Care. Yeah. So yun, very generous din siya in that sense. She wants everybody taken care of. So yun. Okay. For my next question, in line with the title of the film, Life After You, personally, what's the definition of that title, Life After You? Okay, nasa akin na yung mic. Umpisahan ka na. Ako yun, how do you pick up the pieces? Where does life begin after grief? Yan. Para sa akin, and then, parang ganun lang, tapos na di ba? Life after you, so, and then, welcome naman natin yung future natin, yung pupuntahan natin. Parang ganun lang. Thank you and good luck to your movie. Thank you. Thank you very much. That was Bernard Santos of My Movie World, and that concludes our Q&A. Thank you.